buhay mo, napapahiya ka. Kasi yung pinapangarap mong salita ng Diyos, hindi naman pala totoo. At yung salita ng Diyos na yun ang nakakapagligtas ng mga tao. Mayroon doon sa amin sa Camarines Sur, manager, tayo po ay magkababayan. Kami doon sa Camarines Sur, kumain kami ng mga pastor doon sa Dait. Napakasarap na kanilang pinanda. Ngayon, sabi sa akin, Pastor, mayroon po akong anak bulag. Sabi ko, iyang bulag na yan, iyan ang nakapag-akay sa amin sa Panginoon. Sabi ko, parang nagtaka ako, ano po ang nangyari? Sabi ko. Kasi po, yung bulag na yan, yung anak kong yan, kahit bulag yan, nakita ko sa kanya ang pagbabago. Nakita ko sa kanyang buhay ang Kristo. Nakita ko. Kaya nabago ako, nagliwanag ang aking buhay. Nabago kaming magkapatid, magnanay. Tatlo kasi sila isang bulag at isang nanay at isang babaeng kapatid niya. Naligtas po silang lahat. Kasi, nung ang bulag na ito, nang tumanggap kay Kristo, nabago ang kanyang buhay. Ito yung kailangan natin. Ito yung kailangan natin. Bilang reconciliator, nabago ang ating buhay. Kasi paano natin sasabihin sa mga tao dyan na nasa labas na tayo po ay na kay Kristo. Mayroon tayo na kay Kristo tayo. Paano natin sasabihin ito? Di po ba? O sino ang agree? Sino ang sangayon? Na paano na kailangan mo bago ang buhay ng tao? Paano mo mabago ang buhay ng tao? Magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kasi pag nagsisisi ka, knowledge yun. Naisip mo lang na nagkasala ka, nagsisisi ka. Pero kung hindi ka tumatalikod, yun ay hindi totoong pagsisisi. Kasi magkaiba ang knowledge at saka wisdom. Tumalikod ka sa kasalanan mo, matutuwa sa iyo ang Diyos, magpapalakpakan ang mga hangin sa langit. Amen? Tumalikod ka Ay anong silbi ng pagiging Kristiyano? Hindi ka naman pala tumatalikod sa kasalanan. Tapos, papikit-pikit ka pa pag umamit. Lord, iba yung pikit. Pero hindi ka naman tumatalikod sa kasalanan. Sa langit, walang papasok ng marumi ang buhay. Kaya hindi ito sa karunungan ng tao. Itong pangangaral ng salita ng Diyos at pagiging pastor, hindi sa karunungan ng tao. Kundi ito ay nasa pangunguna ng Santong Espiritu. Ako, marami na sa akin nagsasabi na, mas marunong ka pa yata kay Soriano. Ang Diyos ang marunong, hindi ako. Ang Diyos ang marunong. Ang Diyos ang marunong. Tingnan mo ito po Sa verse 18 makikita natin. Sabi niya, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. Tinawag ka para ang mga tao'y panumbalikin sa Diyos. Ngayon, paano mo mapapanumbalik ang tao sa Diyos kung wala kang binagong buhay? O paano? Halimbawa, wala ka naman talaga binagong buhay. At tapos sabihin natin, sige mag-share tayo ng salita ng Diyos. Ay, hindi yan magiging epektibo. Hindi yan magiging effective. Sapagkat hindi naman talaga hindi mo naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya bilang reconciliator o tagapamagitan ng tao sa Diyos para mailapit natin ang tao sa Diyos, unang gagamitin natin. Ano ang ating gagamitin? Para ilapit ang tao sa Diyos, ano ang ating gagamitin? Una, binagong takasan nyo. Binagong
Buhay. Ang mga ligtas, masaya at malakas ang boses. At kaya nga gagamitin kang reconciliator, tapos mahina-hina. Anong klase? Reconciliator nga eh. Ikaw, tapos mahina-hina ang boses mo. Mahihain ka pa. Ako kahit hindi gwapo, hindi ako mahihain. Sapagkat yun ang sabi ng Diyos eh, di ba? Magbago ka, tatawagin ka ng Diyos. Hindi yung sa ganda mong lalaki, sige pang paganda-ganda mong lalaki, hindi ka naman nagbabago. Paano yung Maria? Di ako dyan binsido. Tayo mga Kristiyano, magpabago ka sa Panginoon, magsuko ka ng buhay. Ang pagbabagong buhay, nakukuha yan sa pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, pasukin mo sa iyong puso para maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Maging rehistrado ka sa langit. Pag ikaw ay rehistrado na, tinanggap ka ng Diyos na bilang anak niya, hindi ka na makakapagpatuloy sa pagkakasala. Bakit? Pipilayan ka ng Panginoon. O sino ang pinilaya dito ng Diyos? O si Sir. O. Ako rin naman, di ba? Ako po ay isang matigas ang ulo. Hanggang sa ang Diyos ay 3 bilis tumawag sa akin. At pangatlong tawag, hinulog na ako sa kama. Sabi ko, mga araw ka. Kaya, opo. Kasi hindi ko alam kung baka mamaya susunod na nun yung buhay ko. Ang kunin ng Diyos, di ba? Kaya kung tinatawag kayo, magsisi kayo. Magsisi na tayo. Ang gawin nating lahat, madali lang. Ihayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kasalanan.